Hindi na po kayo pwedeng pumasok, sir. Ito ang mga salitang parang lason na pumasok sa pandinig ni Jose Reyes. Nakatayo siya sa harap ng naglalakihang bakal na gate ng kanyang sariling mansyon sa Forbes Park. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nagmamay-ari ng susi. Ang mga security guard na dati ay yumuyuko sa kanya tuwing dadaan. Ang kanyang mamahaling sasakyan ngayon ay nakaharang na. Matitigas ang kanilang mga mukha. Hawak ang kanilang mga shotgun. Tinitingnan nila si Jose na parang isang estranghero. Ngunit hindi ang gate ang nagpapasakit sa dibdib ni Jose, kundi ang apat na maliliit na kamay na mahigpit na nakakapit sa kanyang basang-basang pantalon. Ngayon ang ikalimang kaarawan ni na Angela, Bella, Cielo at Diana. Sa halip na malaking cake, mga lobo at tawanan ng mga bisita, ang tanging naririnig nila ay ang hagupit ng malakas na ulan at ang tunog ng kulog na tila nanunukso sa kanilang sinapit. Suot pa rin ng apat na bata ang kanilang kulay rosas na party dresses. Ang mga tela nito ay gawa sa mamahaling seda. Ngunit ngayon ay puno na ng putik at bakas ng ulan. Daddy, bakit po tayo nasa labas? Ginaw na po ako. Tanong ni Cielo, ang pinakamaliit sa magkakapatid. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi na lumalabas sa kanyang mga labi na nagsisimula ng mamuti dahil sa lamig. Yumuko si Jose. Sinubukan niyang haplusin ang pisngi ng anak, ngunit ang sarili niyang mga kamay ay nanginginig din. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding kahihiyan at galit. Sa loob lamang ng banyagang gabi, nawala ang lahat. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang mga bank account, ang kanyang dangal. Isang pagkakamali sa pirma, isang pagtataksil ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. At ngayon ay isa na siyang pulubi sa gitna ng Manila. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Sandali lang ito. May pupuntahan tayo. Pagsisinungaling ni Jose, ang bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang lalamunan. Wala silang mapupuntahan. Ang lahat ng kanyang tinawag na kaibigan ay biglang naging busy nang malaman nilang wala na siyang pera. Kinuha ni Jose ang kanyang basang Amerikana at pilit na ibinalot ito sa apat na bata. Sinubukan niyang pagsama-samahin sila sa ilalim ng maliit na bubong ng isang hintayan ng bus. Ang dati rating makapangyarihang Jose Reyes, ang tech tycoon na kinatatakutan sa boardroom, ay nakaupo na ngayon sa maruming semento. Yakap-yakap niya ang kanyang apat na anak habang ang mga sasakyan ay bumubuga ng maruming tubig sa kanilang direksyon. Saan tayo matutulog, Daddy? Gutom na po kami. Bulong ni Angela habang humihikbi. Tumingala si Jose sa langit. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Wala siyang maisagot. Wala siyang kahit isang sentimo sa bulsa. Ang lahat ng kanyang card ay block na. Ang kanyang cellphone ay patay na rin. Nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng pag-asa. Gusto na lang niyang lamunin sila ng lupa. Paano niya mapoprotektahan ang mga batang ito? Paano niya maibabalik ang buhay na kinuha sa kanila? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang anino ang huminto sa harap nila. Isang lumang payong ang tumakip sa kanila, humaharang sa bagsak ng ulan. Dahan-dahang itinaas ni Jose ang kanyang tingin. Mula sa sapatos na gawa sa murang goma, hanggang sa kupas na uniforme ng isang yaya. Sir Jose, isang pamilyar na boses, mahinahon, puno ng malasakit at may halong gulat. Si Maria, ang babaeng 2 buwan pa lang ang nakakaraan, ay pinalayas ni Jose dahil lamang sa pagbasag ng isang mamahaling plorera. Ang babaeng hindi niya man lang binigyan ng separation pay dahil sa galit. Maria. Halos hindi lumabas ang boses ni Jose. Gusto niyang itago ang kanyang mukha. Gusto niyang mahiya. Pero wala na siyang lakas para sa pride. Diyos ko, ang mga bata. Nanginginig na sila sa ginaw. Bakit kayo nandito sa lansangan, sir? Hindi naghintay ng sagot si Maria.
Agad siyang lumuhod sa putikan, hindi inaalintana ang kanyang sariling kaligtasan. Kinuha niya ang kanyang suot na jacket at mabilis na ibinalot kay Cielo. "Tumayo kayo dyan, sir. Hindi pwedeng manatili rito ang mga bata. Magkakasakit sila. Saan kami pupunta, Maria? Wala na kaming matitirhan. Wala na akong pera. Wala nang natitirang yabang kay Jose." Ang kanyang boses ay boses ng isang talunan. Lumingon si Maria sa paligid. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Jose. "Sumama kayo sa akin, sir. Maliit lang ang tinitirhan ko sa tondo at baka hindi kayo masanay. Pero may bubong doon, may pagkain. Ligtas ang mga bata roon." Hindi makapaniwala si Jose. Ang babaeng minaltrato niya, ang babaeng itinuring niyang mababa, ay siya pang nag-aalok ng tulong sa oras na tinalikuran siya ng mundo. "Bakit, Maria? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, bakit mo kami tinutulungan?" Sandaling natigilan si Maria. Tumingin siya sa apat na batang babae na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. "Dahil hindi kasalanan ng mga bata ang mga pagkakamali niyo, sir. At dahil tao rin ako na nakakaalam kung paano ang mawalan ng lahat." Inalalaya ni Maria ang mga bata na tumayo. Kinuha niya ang mabigat na bag na dala ni Jose. "Tara na po, baka mahuli pa tayo sa huling biyahe ng jeep." Naglakad sila sa dilim, patungo sa isang lugar na kailanman ay hindi naisip ni Jose na mapupuntahan niya. Ngunit habang tinitingnan niya si Maria, nakarga si Cielo at akay-akay ang tatlo pang bata. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa puso ni Jose. Isang pakiramdam na mas matindi pa sa lamig ng ulan. Habang sumasakay sila sa jeep, hindi napansin ni Jose na may isang itim na sasakyan na kanina pa nakamasid sa kanila mula sa malayo. Sa loob ng sasakyang yon, isang babaeng may suot na mamahaling alahas ang nagbaba ng kanyang salamin sa mata. Si Corazon. Ngumiti siya ng mapait habang tinitingnan ng kanyang pamangkin na si Jose na sumasakay sa isang maruming jeepney. "Mabulok kayo sa hirap, Jose. At sa tamang panahon, kukunin ko ang mga batang iyan. Hindi dahil mahal ko sila, kundi dahil sila ang susi sa lahat ng kayamanang iniwan ng kapatid ko." Hindi na maialis ni Maria ang tingin sa apat na batang himbing na himbing sa kanyang maliit na papag. Sa loob ng maliit na silid sa tondo, kung saan ang tanging bentilador ay maingay at tila hihinto na sa bawat ikot, mukhang mga anghel ang mga anak ni Jose. Sina Angela, Bella, Cielo at Diana. Magkakatabi sila, nakasiksik sa isa't isa para kumuha ng init. Ang kanilang marangyang party dresses ay pinalitan na ni Maria ng kanyang mga lumang t-shirt na sadyang malalaki para sa kanila. Huminga ng malalim si Maria. Nilapitan niya ang bunso, si Cielo, at dahan-dahang hinaplos ang noo nito. Wala na ang lagnat. Lumingon si Maria sa isang sulok ng silid. Doon, nakaupo si Jose sa isang lumang silya, nayari sa plastik. Nakatitig lang ang dating bilyonaryo sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tila pasan niya ang buong mundo. Naramdaman ni Maria ang kurot sa kanyang puso. "Sir, kumain muna ho kayo. Kanina pa kayo walang laman ng tiyan." Inilapag ni Maria ang isang platong kanin at 2 pirasong tuyo sa maliit na mesa. Iyon na ang huling rasyon niya para sa linggong yon, pero hindi niya iyon inisip. Umiling lang si Jose. Hindi siya tumitingin kay Maria. "Paano mo natatagalan ang ganitong buhay, Maria?" Mahina ang boses ni Jose, puno ng pait. Inilibot niya ang tingin sa mga dingding na gawa sa pinagtagni-tagning plywood at yero. Ang ingay ng kalsada, ang amoy ng kanal, ang sikip ng kwarto. Paano mo nasasabing buhay ito? Tumayo si Maria at lumapit sa kanya. Hindi siya nagalit. Alam niyang pride lang ang nagsasalita para sa lalaking ito. "Sir Jose, ang buhay ay hindi nasusukat sa laki ng kwarto o sa banyo na gawa sa ginto. Buhay ito dahil may humihinga pa. Buhay ito dahil magkakasama pa kayo ng mga anak niyo." Tumayo si Jose ng bigla.
Halos tumumba ang plastic na silya. Hindi mo naiintindihan. Ang mga anak ko, dapat ay nasa malambot na kama. Dapat ay kumakain sila ng masasarap na pagkain, hindi tuyo. Nabigo ako, Maria. Isa akong talunan. Hinawakan ni Maria ang braso ni Jose. Nagulat ang lalaki sa init ng hawak ng dati niyang katulong. Wala silang pakialam kung talunan kayo sa negosyo, sir. Ang kailangan nila ay tatay na niyayakap sa kanila paggising. Tingnan niyo sila. Itinuro ni Maria ang 4 na bata. Mas mahimbing ang tulog nila rito kaysa sa gitna ng ulan kanina. Bakit? Dahil nandito kayo. Dahil nararamdaman nilang ligtas sila. Dahan-dahang lumambot ang mga mata ni Jose. Napaupo siya muli at sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng luha. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad. Ang bawat hikbi niya ay pilit niyang pinipigil para hindi magising ang mga bata. Nanatili lang si Maria sa tabi niya. Hindi niya ito hinusgahan. Hinayaan niyang ilabas ni Jose ang lahat ng bigat na kinimkim nito mula nang bumagsak ang kanyang korporasyon. Lumipas ang ilang sandali. Kinuha ni Maria ang baso ng tubig at iniabot kay Jose. Uminom muna kayo, sir. Bukas, mag-iisip tayo ng paraan. Hindi ko kayo pababayaan. Bakit, Maria? Bakit mo ginagawa ito? Tumingin si Maria sa bintana, kung saan tanaw ang liwanag ng mga poste sa labas. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng tatay dahil sa sobrang stress at lungkot. Ayaw kong mangyari iyon sa mga anak niyo. Hindi na nagtanong pa si Jose. Inubos niya ang kanin at tuyo na parang yun ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Nang maghahating gabi na, inayos ni Maria ang isang manipis na banig sa sahig sa tabi ng papag. Dito na ho kayo sa banig, sir. Ako na ho sa kabilang sulok. Hindi, Maria. Sa'yo itong bahay. Ako na sa sahig. Hindi na nakipagtalo pa si Maria. Pagod na ang lahat. Humiga siya sa isang maliit na sapin sa dulo ng silid, habang si Jose ay nahiga sa banig sa tabi ng kanyang mga anak. Ngunit bago tuluyang makatulog si Jose, naramdaman niya ang isang bagay na matigas sa ilalim ng kanyang banig. May kung anong nakaosli sa ilalim ng luma at manipis na foam na sapin ni Maria. Dahan-dahang iniurong ni Jose ang banig. Sa ilalim nito, nakatago ang isang lumang kahon ng sapatos. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito ng dahan-dahan. Puno ito ng mga clipping ng dyaryo tungkol sa kanyang sariling kumpanya, ang Reyes Tech. Ngunit sa pinakailalim ng mga clipping, may isang lumang litrato. Isang litrato ng isang lalaking nakasuot ng barong, nakangiti sa tabi ng isang batang babae na walang iba kundi ang batang Maria. Nanlaki ang mga mata ni Jose. Namutla siya sa kanyang nakita. Ang lalaki sa litrato ay si Antonio Santos, ang may-ari ng maliit na software company na pinabagsak ni Jose 10 taon na ang nakakaraan para makuha ang mga kliyente nito. Ang lalaking nabalitaan niyang nagpakamatay dahil sa sobrang utang at kahihiyan. Nanginginig ang mga kamay ni Jose habang hawak ang litrato. Lumingon siya kay Maria na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Hindi ito nagkataon lang. Alam ni Maria kung sino siya mula pa noong una siyang pumasok bilang yaya. Alam ni Maria na siya ang pumatay sa pangarap ng tatay nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jose. Natatakot siya. Bakit siya tinutulungan ng anak ng lalaking sinira niya ang buhay? Ito ba ay paghihiganti o may mas malalim pang plano? Ang babaeng tinatawag niyang anghel? Parang mababasag ang mga buto sa balikat ni Jose sa bawat hakbang na ginagawa niya. Ang 50 kilong sako ng bigas ay tila isang bundok na kailangang pasanin ng kanyang katawan na hindi naman sanay sa ganitong uri ng hirap. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo, humahalo sa alikabok at uling sa pantalan ng North Harbor. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi. Hoy, bilisan mo! Marami pang sako roon! Sigaw ng isang kapatas na may hawak na listahan. Hindi ito makapaniwala na ang lalaking nasa harap niya na may malalambot na kamay
at maayos na tindig noon ay narito ngayon at nakikipag-unahan sa mga kargador. Ibinaba ni Jose ang sako sa loob ng truck. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa bawat segundo, gusto na niyang bumigay. Gusto na niyang humiga sa maruming semento at wag nang bumangon. Ngunit tuwing pipikit siya, nakikita niya ang apat na mukha ng kanyang mga anak. Nakikita niya si Maria na nagtitiyaga sa maliit na kalan para ipagluto sila. Hindi siya pwedeng tumigil. Tingnan niyo to. Mukhang may boss tayong kasama rito ah. Isang grupo ng mga kargador ang lumapit sa kanya habang nagpapahinga siya sa ilalim ng isang maliit na lilim. Isa sa kanila ang tumitig ng matagal kay Jose. Sandali, hindi ba ikaw si Reyes? Yung laging nasa balita noon? Yung CEO ng Reyes Tech? Nanigas si Jose. Ang kahihiyang sinubukan niyang ibaon ay muling sumabog sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na ngayon ay puno na ng paltos at sugat. Nagkamali ka lang, maikling sagot ni Jose bago tumalikod. Hindi, ikaw yon. Ikaw yung nag-lay off sa pinsan ko noong nakaraang taon. Kita mo nga naman ang buhay. Ang bilis ng karma, no? Nagtawanan ng mga lalaki. Ang mga salita nila ay mas masakit pa kaysa sa bigat ng sako ng bigas. Pakiramdam ni Jose ay hinuhubaran siya ng kanyang huling hibla ng dangal sa harap ng lahat. Yumuko siya at muling kumuha ng isang sako. Hindi siya sumagot. Wala na siyang karapatang magalit. Sa gitna ng tirik na araw, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Sir Jose! Si Maria. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada. May hawak na lumang lalagyan ng tubig at isang balot ng tinapay. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala habang pinapanood ang bawat paghihirap ni Jose. Mabilis na lumapit si Maria sa kanya nang makitang tila matutumba na ang lalaki. Uminom muna kayo, sir. Huwag niyo pong biglain ang katawan niyo. Inabot ni Jose ang tubig at inubos ito sa isang lagok ni hindi niya kayang tumingin ng diretso kay Maria. Ang bawat kabutihang ipinapakita nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga kasalanan noong siya ay nasa itaas pa. Bakit ka nandito, Maria? Delikado rito para sa'yo. Bulong ni Jose. Nag-alala po ako. Alam ko pong hindi kayo sanay sa ganito. Pero sir, proud po ako sa inyo dahil ginagawa niyo ito para sa mga bata. Isang simpleng pangungusap pero sapat na para bigyan si Jose ng lakas na tapusin ang araw. Pagdating ng hapon, natanggap ni Jose ang kanyang unang sahod, 500 piso. Kumpara sa milyon-milyong kinikita niya noon, barya lang ito. Pero nang hawakan niya ang mga lukot na papel, naramdaman niya ang tunay na halaga ng bawat sentimo. Bago umuwi, dumaan siya sa isang ukay-ukay sa kanto. Nakakita siya ng isang lumang manika. Marumi ang damit nito at medyo pigtas ang buhok, pero alam niyang magugustuhan ito ni Cielo. Binili niya ito gamit ang kanyang unang kita. Naglakad siya pauwi sa tondo na may bitbit na maliit na plastik. Pagod na pagod, sugatan ang mga kamay, pero may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, may uuwi na siya sa kanyang mga anak na galing sa sarili niyang pawis. Ngunit pagdating niya sa bungad ng eskinita, napatigil siya. Ang mga bata sa paligid ay nagtatakbuhan. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan at nakatingin sa dulo ng kalye. Isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang nakaparada sa gitna ng maputik at makitid na kalsada. Isang eksenang hindi nararapat sa tondo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ang tumapak sa maruming lupa. Doon nakatayo si Corazon, ang kanyang tiyahin na may malamig na tingin. Hawak niya ang isang mamahaling lace na panyo habang nakatakip sa kanyang ilong. Tila nandidiri sa hangin ang lugar na yon. Nandito ka na pala, Jose, sabi ni Corazon. Ang boses ay puno ng pangungutya habang tinitingnan ang dumi sa mukha ng kanyang pamangkin. Anong ginagawa mo rito, tita? Matigas na tanong ni Jose.
Lumingon si Corazon sa maliit na silid sa itaas, kung saan naroon sina Maria at ang mga bata. Nandito ako para iligtas ang mga apo ko sa basurang ito. At para sabihin sa iyo na tapos na ang paglalaro mo ng bahay-bahayan, Jose. Hindi mabubuhay ang mga bata sa pagbubuhat mo ng sako. Ipinakita ni Corazon ang isang makapal na envelope. Pumili ka, Jose. Ang iyong pride o ang buhay ng mga anak mo? Hindi makapaniwala si Corazon na ang sarili niyang mga paa ay tumatapak sa ganitong uri ng lupa. Sa bawat hakbang niya, tila sumasama ang loob ng kanyang mga sapatos na gawa pa sa Italy. Ang amoy ng paligid, amoy ng bulok na basura, maasim na kanal, at usok ng uling ay parang sumasakal sa kanyang lalamunan. Itinakip niya ang kanyang mamahaling panyo sa ilong, pero kahit ang bango ng kanyang pabango ay hindi sapat para talunin ang baho ng tondo. Tiningnan niya si Jose. Ang pamangkin niyang dati ay kasing tikas ng isang prinsipe. Ngayon ay mukha ng taong giye. Marumi ang mukha, basang-basa ng pawis, at may bitbit na maliit na plastik na naglalaman ng isang hamak na manika. Tingnan mo ang sarili mo, Jose. Nakakaawa ka. Panimula ni Corazon. Ang kanyang boses ay malamig. Walang bakas ng pagmamahal, tila isang hukom na nagbabasa ng sentensya. Hindi ko kailangan ng awa mo, Tita Corazon. Kung nandito ka lang para insultuhin ako, makaalis ka na. Sagot ni Jose. Baka sa boses nito ang pagod, pero naroon pa rin ang natitirang gilas. Ngumisi si Corazon. Lumingon siya sa maliit at barong-barong na bahay sa likod ni Jose. Sa bintana, nakita niya ang 4 na maliliit na mukha na nakasilip. Ang mga bata, ang mga heredera ng pamilya. Reyes na ngayon ay nagmumukha ng mga palaboy. Hindi ako nandito para sa iyo, Jose. Nandito ako para sa mga batang yan. Akala mo ba ay hahayaan ko silang lumaki sa ganitong impyerno? Tumingin ka sa paligid. Ito ba ang pangarap mo para sa kanila? Ang maging mga anak ng kargador? Eksaktong lumabas si Maria mula sa pinto. Akay-akay ang mga bata. Huminto si Maria nang makita ang marangyang babaeng kaharap ni Jose. Alam ni Maria kung sino ito, ang matapobreng tiyahin na dati ay hindi man lang bumabati sa mga katulong. Sino ho sila, Daddy? Tanong ni Angela. Ang boses ay puno ng takot. Humarap si Corazon sa mga bata. Pinilit niyang magmukhang mabait, pero ang kanyang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ako ang inyong lola, auntie, mga apo, at nandito ako para dalhin kayo sa isang tunay na bahay. Isang bahay na may malaking garden, maraming laruan, at masasarap na pagkain. Hindi nyo na kailangang matulog sa sahig. Lalong humigpit ang kapit ng mga bata kay Maria. Sa paningin nila, ang marangyang babaeng ito ay isang estranghero, habang si Maria ang kanilang kanlungan. Hindi sila sasama sa iyo, Corazon. Pagmamatigas ni Jose. Muling humarap si Corazon kay Jose. Ang mukha ay biglang naging seryoso. Kinuha niya ang envelope mula sa kanyang bag at idinikit ito sa dibdib ni Jose. Sa loob niyan ay may tsekeng sapat para makapagsimula ka muli. Sapat para mabayaran mo ang lahat ng utang mo at makabili ng maliit na kondo. Pero sa isang kondisyon. Sandaling tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang tawanan ng mga bata sa kabilang kanto at ang busina ng mga jeep. Ibibigay mo sa akin ang legal na kustodiya ng 4 na bata. Titira sila sa akin. Ako ang magpapaaral sa kanila sa abroad. At ikaw, lalayo ka na. Hahayaan mo silang makalimot na minsan silang naging mahirap. Bawal yan. Biglang sumingit si Maria. Hindi na siya nakapagtago sa likod ni Jose. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Hindi mo pwedeng bilhin ng mga bata, ma'am. Hindi sila gamit na pwedeng bayaran ng tseke. Tiningnan ni Corazon si Maria mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pandidiri. At sino ka naman para sumagot sa akin?
Isang hamak na yaya, isang katulong na nakikitira sa ganitong butas. Huwag kang makialam sa usapan ng mga Reyes dahil kahit kailan ay hindi ka magiging bahagi ng pamilyang ito. Maria ang nagligtas sa amin noong itinaboy niyo kami. Sigaw ni Jose. Tumawa ng mapait si Corazon. Ipinagpapalit mo ang kinabukasan ng mga anak mo para sa utang na loob sa isang katulong? Napaka-iresponsable mo, Jose. Tingnan mo si Cielo. Maputla siya. Gutom siya. Kapag nagkasakit ang mga batang yan dito, anong gagawin mo? Ipagdarasal mo na lang sila. O hihingi ka ng tulong sa mga kapitbahay mong wala ring makain? Natigilan si Jose. Tumingin siya kay Cielo. Pagkatapos ay sa tseke na hawak niya. Alam niyang tama si Corazon sa isang bagay. Delikado ang buhay sa tondo para sa mga bata. Huwag, Sir Jose. Huwag kayong makikinig sa kanya. Bulong ni Maria. Ang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Lumapit si Corazon sa kanyang sasakyan, pero bago siya pumasok, lumingon siya muli. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa langit. Mayroon akong mga abogado, Jose. At kung hindi mo tatanggapin ang alok ko ng maayos, kukunin ko sila sa paraang hindi mo magugustuhan. Inihagis ni Corazon ang isang huling dokumento sa paanan ni Jose. Iyan ay isang formal na reklamo sa DSWD tungkol sa hindi maayos na kalagayan ng mga bata. Sa tingin mo ba, papanigan ka ng gobyerno kapag nakita nilang pinatitira mo ang 4 na bata sa isang barong-barong kasama ang isang babaeng walang legal na koneksyon sa kanila? Humaharurot na umalis ang itim na sasakyan, nag-iiwan ng usok at putik sa harap ni na Jose at Maria. Naiwan si Jose na nakatitig sa dokumento. Ang kanyang kamay na may hawak na lumang manika ay nanginginig. Alam niyang hindi lang ito banta. Alam niyang sisirain siya ni Corazon para lang makuha ang gusto nito. Lumingon siya kay Maria at sa unang pagkakataon, nakita ni Maria ang matinding takot sa mga mata ng dating matapang na CEO. Hindi mapakali si Maria habang naghuhugas ng mga platong pinagkainan nila. Ramdam niya ang mga mata ni Jose na nakatitig sa kanyang likuran. Simula nang umalis si Corazon, binalot ng isang nakabibinging katahimikan ang kanilang maliit na silid. Ang 4 na bata ay mahimbing nang natutulog, pagod sa emosyon ng hapon na yon. Ngunit para kay Maria, ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang tambol na nagbababala ng isang unos. Dahan-dahang binitawan ni Maria ang basahan at lumingon. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, hawak ni Jose ang isang lumang litrato. Ang litratong itinago ni Maria sa ilalim ng kanyang banig. Sino ito, Maria? Mababaw ang boses ni Jose, pero puno ng talim. Itinaas niya ang litrato, ang imahe ng isang lalaking nakangiti. Habang yakap ang batang Maria, naramdaman ni Maria ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang sikretong dinala niya sa loob ng maraming taon ay narito na, nakaladkad sa liwanag. Si Antonio Santos ho iyan, mahinang sagot ni Maria. Pinilit niyang huwag manginig ang kanyang boses, pero ang kanyang mga daliri ay kusa nang naglaro sa dulo ng kanyang kamay. Ang tatay ko. Sandaling tumigil ang mundo para kay Jose. Ang pangalang yon ay parang isang multong bumangon mula sa kanyang nakaraan. Antonio Santos. Ang may-ari ng Santos Software na nilunok ng Reyes Tech, 10 taon na ang nakakaraan. Ang lalaking hindi niya pinakinggan nang magmakaawa itong bigyan ng palugit sa utang. Alam mo, bulong ni Jose, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa lito at sakit. Alam mo kung sino ako. Alam mo ang ginawa ko sa pamilya mo. Kaya ka ba pumasok sa amin para maghiganti? Napayuko si Maria. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Noong una ho, opo, pumasok ako sa inyo dahil gusto kong makita kung gaano kasama ang taong pumatay sa tatay ko. Gusto kong makita ang taong nagnakaw ng pangarap namin. Huminga ng malalim si Maria, tila hinuhugot ang lahat ng lakas
sa kanyang dibdib. Dahil sa inyo, nawalan kami ng bahay. Dahil sa inyo, nagpakamatay ang tatay ko dahil sa kahihiyan at utang. Iniwan niya kaming mag-ina na walang-wala. Namatay ang nanay ko sa sakit dahil wala kaming pambili ng gamot. Galit na galit ako sa inyo, Sir Jose. Humakbang paurong si Jose. Ang bawat salita ni Maria ay parang sampal na nagpagising sa kanyang konsensya. Ang lahat ng tagumpay na ipinagmalaki niya noon ay nakatuntong pala sa mga bangkay ng mga taong tulad ng pamilya ni Maria. Pero bakit? Tanong ni Jose. Bakit mo kami tinulungan noong gabing iyon sa ilalim ng ulan? Bakit hindi mo na lang kami hinayaang mabulok sa lansangan gaya ng nangyari sa inyo? Tumingala si Maria. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha pero may kasamang kakaibang liwanag. Dahil noong nakita ko kayong basang-basa sa ulan, kayakap ang 4 na bata. Hindi ang malupit na CEO ang nakita ko. Nakita ko ang tatay ko. Nakita ko ang isang ama na nawalan ng lahat. At ang 4 na batang walang malay na malapit nang dumanas ng impyernong pinagdaanan ko. Lumapit si Maria kay Jose. Ang kanyang boses ay naging mas malambot. Naisip ko, kung may tumulong lang sana sa tatay ko noon, baka buhay pa siya ngayon. Baka hindi ako lumaking ulila. Ang paghihiganti, sir, ay hindi magbabalik sa mga mahal ko sa buhay. Pero ang pagtulong sa inyo, iyon ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Hindi nakapagsalita si Jose. Ang kanyang pride ay tuluyan ng gumuho. Ang babaeng itinuring niyang mababa, ang babaeng pinalayas niya ng walang awa, ay siyang nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagpapakatao. Dahan-dahang lumapit si Jose at lumuhod sa harap ni Maria. Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong humihingi ng tawad. Patawarin mo ako, Maria. Patawarin mo ako. Yumakap si Jose sa mga binti ni Maria habang humihikbi. Sa maliit na silid na yon, sa gitna ng hirap ng tondo, ay naganap ang isang paghihilom na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Ngunit ang sandaling iyon ng katahimikan ay biglang naputol. Isang malakas na ubo ang narinig mula sa papag. Sinundan ito ng isang mahinang daing. Daddy! Nanay Maria. Mabilis na tumakbo si Maria sa tabi ni Cielo. Pagkahawak niya sa bata, halos mapatalon siya sa gulat. Sir Jose, ang init ni Cielo. Nangingisay siya. Nanlaki ang mga mata ni Jose. Nilapitan niya ang anak at hinawakan ang noo nito. Parang apoy ang balat ng bata. Ang mga labi ni Cielo ay nangingitim at ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Cielo! Cielo, gumising ka! Sigaw ni Jose. Ngunit hindi sumasagot ang bata. Ang kanyang katawan ay tila bumigay na sa pagod at gutom ng mga nakaraang araw. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, Maria. Pero wala akong pera. Kahit 5 wala. Tumingin si Jose sa envelope na iniwan ni Corazon sa ibabaw ng mesa. Ang tsekeng kapalit ng kanyang mga anak. Lumingon si Jose kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Alam ni Maria kung ano ang iniisip ni Jose. Ito na ang huling pagsubok. Isasakripisyo ba ni Jose ang kanyang mga anak kay Corazon para lang mabuhay si Cielo? Hindi ko na nararamdaman ang bigat ng sarili kong katawan habang tumatakbo ako sa madidilim na iskinita ng tondo. Karga-karga ko si Cielo. Ang kanyang maliit na katawan ay tila isang apoy na dumidikit sa aking dibdib. Nangingisay siya. Ang kanyang mga mata ay nakatiririk at may puting bula na lumalabas sa kanyang mga labi. Cielo! Cielo anak! Lumaban ka! Huwag mong iiwan si Daddy! Sumisigaw ako habang binabagtas ang baha at putik. Sa likod ko, naririnig ko ang yak ni na Angela, Bella at Diana. Kasunod ko rin si Maria na halos hingalin na sa kakatakbo habang akay-akay ang 3 ko pang anak. Nakarating kami sa isang maliit na klinik sa kanto. Pero pagkakita pa lang ng doktor sa kalagayan ni Cielo, umiling na ito. Masyadong mataas ang lagnat niya, sir. Kumbulsyon ito.
Wala kaming kagamitan dito para sa ganyang kalubha. Dalhin niyo na siya sa malaking ospital. Ngayon din, kung hindi, baka madamage ang utak ng bata. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Wala akong sasakyan. Wala akong pera para sa ambulansya. Wala akong kahit anong maipapakita sa entrance ng isang mamahaling ospital. Tumingin ako sa paligid. Ang mga tao sa tondo ay nakatingin lang sa amin ng may awa. Pero alam kong wala silang maitutulong. Sa mundong ito, kapag wala kang pera, ang buhay mo ay kasing halaga lang ng basura sa kalsada. Kinuha ko ang aking cellphone, ang huling gamit na hindi ko pa naibebenta. Nanginginig ang aking mga daliri habang dinadayal ang numerong hinding-hindi ko sana tatawagan muli. Tita Corazon, tulungan mo ako. Si Cielo, mamamatay ang anak ko. Narinig ko ang mahinang tawa sa kabilang linya. Isang tawang tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Nasa St. Luke's ako, Jose. Dalhin mo siya rito. Pero alam mo ang kapalit. Huwag kang magkakamaling pumunta rito nang wala ang pirmadong dokumento. Binabaan niya ako ng telepono. Lumingon ako kay Maria. Nakita ko sa kanyang mga mata ang takot. Alam niya ang gagawin ko. Alam niyang ito na ang sandali na mawawala sa amin ang mga bata. Sir Jose, huwag. Maghahanap tayo ng ibang paraan. Bulong ni Maria. Wala na tayong oras, Maria. Tingnan mo si Cielo. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay dahil lang sa pride ko. Sa loob ng taxi na ipinatigil ni Maria, gamit ang huli niyang pera, nanginginig kong kinuha ang ballpen at ang envelope ni Corazon. Sa bawat guhit ng aking pirma sa ibabaw ng papel, pakiramdam ko ay pinipiraso rin ang aking puso. Ibinibigay ko na ang aking mga anak. Isinusuko ko na ang pagiging ama. Pagdating sa ospital, tila isang eksena sa pelikula. Agad kaming sinalubong ng mga nurse at stretcher. Dahil sa kapangyarihan ni Corazon, ang anak ko ay naging prioridad. Naiwan kami ni Maria sa labas ng intensive care unit. Nakatayo roon si Corazon. Maayos ang buhok, suot ang kanyang mamahaling perlas at may hawak na baso ng kape. Akin na ang papel. Utos niya. Iniabot ko ang dokumento ng walang kibo. Kinuha niya ito at binasa ng maigi bago ngumiti ng matamis. Good choice, Jose. Ngayon, makakasiguro ka nang magkakaroon sila ng kinabukasan. At ikaw, maaari ka nang bumalik sa lungga mo sa tondo. Gusto ko siyang saksakin. Gusto ko siyang sakalin. Pero wala akong lakas. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang balita mula sa loob ng silid. Lumipas ang 8 oras. 8 oras ng pagdarasal at pag-iyak. Sa wakas, lumabas ang doktor. Stable na ang bata. Ligtas na siya. Salamat sa maagang pagdala niyo sa kanya rito. Kung nahuli kayo ng 10 minuto, baka hindi na siya umabot. Napasandal ako sa pader at napahagulhol. Naramdaman ko ang kamay ni Maria sa aking balikat. Kahit na alam naming mawawala na ang mga bata, ang mahalaga ay buhay si Cielo. Pinayagan kaming pumasok sa loob ng kwarto, pero saglit lang dahil ayon kay Corazon, siya na ang magdedesisyon mula ngayon. Dahan-dahang imulat ni Cielo ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa puting kisame, pagkatapos ay lumingon sa amin. Nakahinga ako ng maluwag. Cielo, anak, nandito si Daddy. Inabot ko ang kanyang kamay, pero hindi ako ang tiningnan ng anak ko. Ang kanyang maliliit na daliri ay pilit na gumapang patungo sa kamay ni Maria na nasa kabilang panig ng kama. Nanay Maria, mahinang bulong ni Cielo. Napatigil ang lahat. Maging si Corazon na nakatayo sa may pinto ay nanigas. Nanay Maria, huwag mo po akong iiwan. Ayaw ko po rito. Gusto ko na pong umuwi sa atin. Umiyak si Maria at hinalikan ng kamay ni Cielo. Nandito lang ako, anak. Nandito lang si nanay. Tumingin si Cielo kay Corazon. Pagkatapos ay sa akin. May takot sa kanyang mga mata. Sino po siya, Daddy? Bakit niya po ako tinitingnan ng masama? Gusto ko na pong sumama kay Nanay Maria.
Humarap si Corazon sa amin. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Anong itinanim mong lason sa isipan ng batang ito, Maria? Ako ang lola nila. Ako ang may legal na karapatan sa kanila. Hindi sumagot si Maria. Nanatili lang siyang nakatingin kay Cielo nang may pagmamahal. Doon ko napagtanto. Maaring hawak ni Corazon ang piraso ng papel. Pero ang puso ng aking mga anak, iyon ay hindi kailanman mabibili ng kanyang milyon-milyong pera. Hindi makatulog si Maria ng gabing iyon. Kahit wala na sa maliit na silid sa tondo, ang 4 na bata, tila naririnig pa rin niya ang kanilang mga tawanan at ang mahinang hilik ni Cielo. Nasa mansyon na ni Corazon ang mga bata. Ayon sa kasunduan, wala nang karapatan si Jose na lapitan sila. Ngunit habang nakatingin si Maria sa bakanteng papag, naramdaman niya ang isang klase ng galit na hindi niya akalaing taglay niya. Hindi ito galit para sa kanyang sarili. Ito ay galit para sa 4 na batang kinuha ang kaligayahan kapalit ng marangyang bilangguan. Hindi ako pwedeng maupo lang dito at umiyak. Bulong ni Maria sa kanyang sarili. Lumabas siya ng bahay at tinungo ang eskinita. Doon, sinalubong siya ng mga kapitbahay na sina Aling Nena at Mang Boyet. Mga taong kahit salat sa pera ay nakasaksi sa pagmamahal ni Maria sa mga bata. Maria, narinig namin ang nangyari. Totoo ba? Kinuha na sila ng mayamang tiyahin? Tanong ni Aling Nena. Ang boses ay puno ng lungkot. Tumango si Maria. Opo, Aling Nena. Pero hindi ko hahayaang doon sila lumaki sa taong wala namang puso. Kailangan ko ho ng tulong nyo. Sa loob ng ilang oras, ang balita ay kumalat sa buong barangay. Ang mga tao sa tondo, na dati ay inakala ni Jose na walang pakialam, ay isa-isang lumapit. May nag-abot ng kaunting barya para sa pamasahe, may nagbigay ng mga lumang litrato noong naglalaro ang mga bata sa kalsada. Mga ebidensya na masaya ang mga bata sa piling nina Jose at Maria. Habang nangungulekta ng suporta si Maria, dumating si Jose. Bakas sa kanyang mukha ang kawalan ng pag-asa. Maria, anong ginagawa mo? May pinirmahan akong papel. Wala na tayong laban. Sabi ni Jose. Ang boses ay matanda pa sa kanyang edad. Humarap si Maria sa kanya. Sir Jose, bilyonaryo kayo noon pero tila nakalimutan niyo na ang pinakamahalagang aral sa negosyo. Ang bawat kontrata ay may butas, lalo na kung ang pundasyon nito ay pananakot. Hinila ni Maria si Jose patungo sa isang maliit na karinderya. Doon, naghihintay ang isang lalaking naka-Amerikana pero medyo kupas na ang kulay. Attorney Mendoza? Gulat na tanong ni Jose. Jose, kaibigan, matagal na kitang hinahanap, sabi ng abogado. Lumapit sa akin si Maria kagabi. Ikinuwento niya ang lahat. Ipinaliwanag ni Attorney Mendoza na ang pinirmahang dokumento ni Jose ay maaaring mapawalang bisa dahil ginawa ito sa ilalim ng undue influence at extreme necessity. Pero kailangan nila ng matibay na ebidensya na hindi para sa kapakanan ng mga bata ang layunin ni Corazon. Doon inilabas ni Jose ang kanyang huling alas. Sa mga nakaraang araw bago pa man kunin ang mga bata, lihim na nag-imbestiga si Jose gamit ang kanyang mga lumang kontak sa mundo ng tech. Tita Corazon is bankrupt, Maria. Bulong ni Jose. Ang mansyon na tinitirhan niya ay nakasanla na. Ang tanging dahilan kung bakit niya gustong makuha ang mga bata ay dahil sa trust fund na iniwan ng namayapa kong asawa. Ang perang iyon ay magbubukas lamang kapag ang mga bata ay nasa ilalim ng legal na pangangalaga ng isang stable na kamag-anak. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Gagamitin niya ang mga bata para bayaran ang kanyang mga utang? Eksakto, sagot ni Attorney Mendoza. At kung mapapatunayan natin yan sa korte, hindi lang natin mababawi ang mga bata. Maaari pa nating ipakulong si Corazon sa falsification of documents. Nabuhayan ng loob si Maria. Lalaban tayo, Sir Jose, para sa mga bata. Kinabukasan, habang papunta sina Maria at Jose sa opisina ng DSWD
para maghain ng reklamo, isang pamilyar na itim na sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Bumaba si Corazon, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang suot ng ngiti. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Akala niyo ba ay hindi ko malalaman ang ginagawa niyo? Sigaw ni Corazon. Maria, ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Isang hamak na yaya lang na nakatira sa tambak ng basura. Hindi ako natatakot sa iyo, Ma'am Corazon. Matapang na sagot ni Maria. Alam na namin ang totoo. Alam namin na pera lang ang habol mo sa mga bata. Tumawa ng nakakakilabot si Corazon. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nagpakita ng isang video. Ito ay video noong gabing kinuha ni Maria ang mga bata mula sa mansyon ni Jose. Noong gabing pinalaya sila. Dahil sa anggulo ng kamera, tila pinipilit ni Maria ang mga batang sumama sa kanya habang si Jose ay tila tuliro. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang korte sa isang dating katulong? Pangungutya ni Corazon. Mayroon akong ebidensya na kinidnap mo ang mga bata mula sa kanilang tahanan noong gabing nawala ang lahat kay Jose. Bilang isang taong walang legal na relasyon sa kanila, ang ginawa mo ay isang krimen. Namutla si Maria. At ikaw, Jose? Baling ni Corazon sa kanyang pamangkin. Kung itutuloy niyo ang kasong ito, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy ng nanay Maria niyo. Gusto mo bang lumaki ang mga anak mo na alam na ang taong itinuring nilang ina ay isang kriminal? Tumingin si Corazon ng diretso sa mga mata ni Maria. Ang boses ay bumaba sa isang bulong na parang ahas. Umalis ka na sa buhay nila, Maria. Iwan mo ang Manila at bumalik ka sa probinsya niyo. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo na muling masisilayan ang liwanag ng araw. Nanginginig ang mga kamay ni Maria. Tumingin siya kay Jose na ngayon ay muling naguguluhan. Ang kalayaan ni Maria o ang kustodya ng mga bata? Ang bawat tunog ng takong ng sapatos sa marmol na sahig ng munisipyo ay tila isang hatol ng kamatayan para sa akin. Nakatayo ako sa loob ng silid ng korte. Napakalamig ng aircon, pero ramdam ko ang butil ng pawis na gumagapang sa aking likuran. Sa kaliwa ko, nakaupo si Corazon kasama ang 3 abogado na mukhang mas mahal pa ang suot na relo kaysa sa lahat ng kinita ko sa pantalan. Sa kanan ko, si Maria, nakayuko siya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang rosaryo. Alam ko ang nasa isip niya. Inaalok siya ni Corazon ng isang madaling paraan. Umalis siya, mawawala ang demanda. Pero narito siya. Pinili niyang harapin ang posibilidad ng kulungan para hindi kami iwan. Tumayo ang lahat. Pumasok ang hukom. Isang matandang babae na may salamin at mukhang walang kahit anong emosyon. Tumingin siya sa mga dokumento sa kanyang harap pagkatapos ay samin. Nandito tayo para sa kasong custody and care of the minors, Angela, Bella, Cielo, at Diana Reyes, panimula ng hukom. Tumayo ang abogado ni Corazon. Your Honor, ang aking kliyente, si Giningad Corazon Reyes Villanueva, ay ang tanging kamag-anak na may kakayahang pinansyal para suportahan ang mga bata. Ang ama, si G. Jose Reyes, ay naninirahan sa isang hindi ligtas na komunidad sa Tondo. Higit pa rito, ipinagkakatiwala niya ang mga bata sa isang babaeng hindi man lang nila kamag-anak. Isang babaeng may kinakaharap na reklamo ng kidnapping. Naramdaman ko ang kulo ng dugo sa aking dibdib. Gusto kong sumigaw, pero pinigilan ako ni Attorney Mendoza. Objection, Your Honor. Mahinahong sabi ni Attorney Mendoza. Walang kidnapping na nangyari. Ang mga bata ay kusang sumama sa kanilang ama at sa kanilang tagapag-alaga dahil pinalaya sila sa sarili nilang tahanan. Ipinakita ng panig ni Corazon ang video. Ang malabong kuha kung saan tila hinihila ni Maria ang mga bata. Naririnig ang iyak ni Bella at Diana sa video. Nakita ko ang pagkunot ng noo ng hukom. Maria Santos, tumayo ka. Utos ng hukom.
Dahan-dahang tumayo si Maria. Nanginginig ang kanyang mga binti, pero itinaas niya ang kanyang paningin. Bakit mo kinuha ang mga bata sa gabi ng insidente? Tanong ng hukom. Hindi ko po sila kinuha, ma'am. Your Honor, boses ni Maria ay gumaralgal pero malinaw. Iniligtas ko po sila. Wala na silang matuluyan. Ang mga kaibigan ni Sir Jose, tinalikuran sila. Ang pamilya nila, hindi sila binuksan ng pinto. Anong gagawin ko? Hahayaan ko ba silang mamatay sa ginaw? At ikaw, Jose Reyes, baling ng hukom sakin. Bilang ama, sa tingin mo ba ay sapat ang kinikita mo sa pagkakargador para buhay ng 4 na lumalaking bata? Sa tingin mo ba ay mas makabubuti sa kanila ang matulog sa sahig kaysa sa isang mansyon? Huminga ako ng malalim. Ito na ang sandali. Your Honor, aminin ko po. Wala akong pera ngayon. Ang kama nila ay banig lang. Ang ulam namin ay kung ano ang kayang bilhin ng 500 piso. Pero, tumingin ako kay Corazon na nakangisi ng palihim. Pero sa mansyon ni Tita Corazon, ang mga anak ko ay hindi pamilya. Sila ay mga kasangkapan. Your Honor, may hawak kaming ebidensya mula sa bangko na nagpapatunay na ang lahat ng negosyo ni Corazon ay bankrupt na. Ang mansyon na ipinagmamalaki niya ay nakatakdang i-foreclose sa loob ng 3 buwan. Biglang nawala ang nangisi ni Corazon. Nagbulungan ang mga tao sa korte. Ipinasa ni Atty. Mendoza ang mga dokumentong nakuha ko. Gusto niyang makuha ang mga bata dahil sa trust fund na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar na mai-release lamang kapag siya ang naging legal guardian. Gagamitin niya ang mga bata para iligtas ang sarili niya, hindi para iligtas ang mga bata. Iyan ay kasinungalingan. Sigaw ni Corazon. Nakatayo na siya at namumula ang mukha. Jose, wala kang utang na loob. Order in the court. Sigaw ng hukom habang hinahampas ang gavel. Nang tumahimik ang lahat, may narinig kaming kalabog sa pinto ng korte. Bumukas ito at pumasok ang isang social worker. Akay-akay ang 4 kong anak. Nagkagulo ang mga abogado, pero iniutos ng hukom na hayaan silang pumasok para sa isang closed-door interview. Maya-maya, ang 4 na bata ay tinanong ng hukom sa harapan namin. Angela, Bella, Cielo, Diana, kanino niyo gustong sumama? Tanong ng hukom sa pinakamalumanay na boses na kaya niyang gawin. Tumingin ang 4 na bata kay Corazon. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Pagkatapos, tumingin sila sa amin ni Maria. Sabay-sabay silang tumakbo. Hindi sa akin, kundi kay Maria. Yumakap sila sa binti ni Maria, umiiyak. Gusto po namin kay Nanay Maria. Ayaw po namin doon. Lagi po kaming kinukulong ni Lola Auntie sa kwarto kapag may bisita siya. Sinasabi niya pong marumi kami. Hikbi ni Bella. Nakita ko ang paglambot ng mukha ng hukom. Ang katotohanan ay hindi nanggagaling sa mga dokumento, kundi sa tinig ng mga bata. Berdas sa aking nakikita, panimula ng hukom. Pero bago pa matapos ang sentensya, tumayo si Corazon. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang marangal. Mukha na siyang baliw. Sandali, hindi niyo pwedeng ibigay ang mga bata sa kanya. Sigaw ni Corazon habang itinuturo ako. Your Honor, hindi niyo ba itatanong kung bakit namatay ang asawa ni Jose? Hindi niyo ba itatanong kung sinong nagmaneho ng sasakyan noong gabing iyon? Napatigil ako. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Jose, sabihin mo sa kanila ang totoo, pangungutya ni Corazon. Sabihin mo sa kanila na kaya ka naghihirap ngayon ay dahil sa konsensya mo. Sabihin mo sa kanila na pinatay mo ang nanay ng mga batang yan dahil sa kalasingan mo. Nanlaki ang mga mata ni na Angela at ng iba pang bata. Tumingin sila sa akin ng may pagtataka at takot. Lumingon ako kay Maria. Nakita ko ang gulat at sakit sa kanyang mga mata. Ang pinakamalaking sikretong pilit kong itinago sa lahat,
maging sa sarili ko, ay isinambulat ni Corazon sa gitna ng korte. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong silid ng korte. Tumingin ako kay Sir Jose. Ang kanyang mga balikat na kanina lang ay pilit niyang itinataas, ay biglang bumagsak. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng silid. "Daddy?" Ang mahinang boses ni Cielo ay parang isang kuryenteng gumising sa aming lahat. Ang apat na bata ay nakatingin sa kanilang ama. May takot, may kalituhan, at may nagbabadyang mga luha. "Totoo ba, Jose?" Tanong ng hukom. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, pero may halong pait. "Ikaw ba ang nagmaneho noong gabing pumanaw ang iyong asawa? Nakainom ka ba?" Dahan-dahang tumingala si Jose. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Hindi po ako nakainom, Your Honor." Bulong ni Jose. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Pero totoo po. Ako ang nagmamaneho. Pagod na pagod ako galing sa opisina. Nag-aaway kami ni Clara tungkol sa oras na hindi ko na ibibigay sa pamilya. Hindi ko napansin ang truck." Humagulgol si Jose. Napaluhod siya sa sahig ng korte. "Araw-araw ko yung pinagsisisihan. Araw-araw kong tinatanong ang Diyos kung bakit hindi na lang ako ang kinuha. Kaya ko ginawang sentro ng buhay ko ang pera dahil akala ko iyon lang ang paraan para mabawi ko ang pagkukulang ko sa kanila." Ngumisi si Corazon, isang ngising puno ng tagumpay. "Kita niyo na, isang mamamatay tao ang hiling ninyong mag-alaga sa mga batang yan. Isang taong pabaya." Naramdaman ko ang init na dumaraloy sa aking mga ugat. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumayo ako at lumapit kay Jose. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na balikat at hinarap ang lahat ng tao sa korte. "Hindi siya mamamatay tao." Sigaw ko. "Maria, maupo ka." Babala ng hukom. Pero hindi ako nakinig. "Your Honor, bago niyo husgahan si Sir Jose, tingnan niyo muna ang babaeng nag-aakusa sa kanya." Itinuro ko si Corazon. "Alam niyo po ba kung bakit hindi gumana ang preno ng sasakyan ni Sir Jose noong gabing iyon? Attorney Mendoza, ipakita niyo po ang resulta ng investigasyon na nakuha natin mula sa lumang mekanik ng pamilya Reyes." Nagulat ang lahat, maging si Jose. Inilabas ni Attorney Mendoza ang isang folder. "Your Honor," panimula ng abogado, "napatunayan sa report na ito na ang sasakyan ni G. Reyes ay dinala sa service center na pagmamay-ari ni Gingan Corazon 1 linggo bago ang aksidente. Ang mga piyesang ginamit ay mga peke at substandard, isang paraan ni Corazon para makatipid at maibulsa ang budget ng kumpanya para sa car maintenance." Namutla si Corazon. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakapamaywang ay nagsimulang manginig. "Hindi lang yon," dagdag ni Attorney Mendoza. "May record din kami na bago ang aksidente, sinusubukan ng i-pressure ni Corazon si Clara na pirmahan ang paglilipat ng ilang shares ng kumpanya sa pangalan niya. Ang aksidente ay isang trahedyang idinulot ng kapabayaan at kasakiman ni Corazon, hindi ng kalasingan ni Jose." Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa korte. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan laban kay Corazon. Ang hukom ay matagal na tumingin sa mga dokumento. "Sapat na ang aking narinig," sabi ng hukom. Tumingin siya sa aming lahat. Pagkatapos ay sa 4 na bata na ngayon ay nakayakap na kay Jose. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa kaligtasan at pagmamahal na nararamdaman ng mga bata. Kitang-kita ko kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanila. Itinaas ng hukom ang kanyang gavel. Ipinapawalang bisa ng korteng ito ang anumang kasunduan sa pagitan ni G. Jose Reyes at Gingging Mangala Corazon Villanueva. Ang legal na kustodya ng 4 na bata ay mananatili sa kanilang ama sa ilalim ng supervision ng DSWD. At tungkol naman kay Ginggong Corazon, iniuutos ko ang isang malalim na investigasyon sa mga paratang ng fraud
at negligence. Puk! Ang tunog ng gavel ay parang musika sa aking pandinig. Napaiyak kami sa tuwa. Niyakap ako nina Angela, Bella, Cielo at Diana. Hindi ko mapaliwanag ang saya na nararamdaman ko. Pakiramdam ko, sa wakas, ay nabigyan ko na rin ng hustisya ang tatay ko sa pamamagitan ng pagliligtas sa pamilyang ito. Lumabas kami ng korte na taas noo. Habang naglalakad kami sa hallway, huminto si Jose. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay wala na ang pait. Tanging pasasalamat at isang bagay na hindi ko inaasahan. Maria? Po, Sir Jose? Huminga siya ng malalim. Sa harap ng kanyang mga anak at ng mga taong nagdaraan, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko. Maria, wala na akong mansyon, wala na akong magagarang sasakyan. Ang tanging maibibigay ko sa iyo ay ang isang pusong natutong magmahal muli dahil sa iyo. Kinuha niya ang aking kamay. Maria Santos, ikaw ang nagligtas sa amin. Ikaw ang naging nanay ng mga anak ko noong wala silang matakbuhan. Maaari mo bang gawing totoo ang tawag nila sa iyo? Gusto mo bang maging asawa ko at bumuo ng bagong buhay kasama namin? Sa hirap man o sa ginhawa? Nanlaki ang aking mga mata. Ang 4 na bata ay tumitili sa tuwa, tumatalon-talon sa paligid namin. Nanay Maria, say yes po. Please! Sigaw ni Cielo. Tumingin ako sa langit, pagkatapos ay kay Jose. Sa gitna ng lahat ng gulo, sa gitna ng hirap ng tondo at ng sakit ng nakaraan, natagpuan namin ang isa't isa. Opo, Jose. Bulong ko habang tumutulo ang luha ng kaligayahan. Opo. Isang simpleng umaga. Walang malaking alarm clock na gawa sa ginto. Walang katulong na kumakatok sa pinto para dalhan ako ng kape. Ang tanging naririnig ko ay ang tilaok ng manok sa labas at ang mahinang hilik ng mga anak ko sa kabilang kwarto. Dahan-dahan akong bumangon mula sa aming kama. Tiningnan ko ang babaeng mahimbing na natutulog sa tabi ko. Si Maria, ang kanyang mukha ay payapa. Wala na ang mga bakas ng pag-alala na nakita ko noong mga gabi sa tondo. 1 taon na ang lumipas mula nang matapos ang gulo sa korte at sa bawat araw na gumigising ako sa tabi niya, mas nararamdaman kong ako na ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa kusina. Hindi na ito ang barong-barong sa tondo, pero hindi rin ito ang mansyon sa Forbes Park. Isa itong maliit na townhouse na binili namin mula sa aking unang kinita sa bagong trabaho. Nagluluto ako ng sinangag at itlog nang isa-isang lumabas ang 4 na reyna ng buhay ko. Good morning, Daddy! Sabay-sabay nilang bati. Sina Angela, Bella, Cielo at Diana. Suot nila ang kanilang mga uniforme para sa pampublikong paaralan sa kanto. Wala silang dalang mamahaling gadgets, pero ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nag-aagawan sa upuan. Dahan-dahan lang, baka matumba kayo. Paalala ko habang inilalapag ang pagkain. Daddy, si Cielo po. Kinuha yung lapis ko. Sumbong ni Bella. Hiram lang naman eh. Isasauli ko rin mamaya. Sagot ni Cielo habang nakangiti. Napailing na lang ako at napangiti. Dati, ang 5 minutong pakikipag-usap sa kanila ay tila isang obligasyon sa gitna ng aking mga meeting. Ngayon, ang bawat asaran at tawanan nila ang nagsisilbing gasolina ng buhay ko. Pumasok si Maria sa kusina at agad siyang niyakap ng 4 na bata. Nanay Maria, ang bango po ng niluluto ni Daddy. Pero mas masarap pa rin po yung luto nyo. Biro ni Angela. Tumawa si Maria at hinalikan sila isa-isa sa noo. Sige na, kumain na kayo para hindi kayo mahuli sa school. Habang kumakain ang mga bata, naupo si Maria sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kamay na dati ay puro paltos. Pero ngayon ay unti-unti nang bumabalik ang lakas. Kumusta ang trabaho mo sa community center, Jose? Tanong niya.
Maayos naman, Maria. Maraming bata ang interesadong matuto ng coding. Masaya ako na nagagamit ko ang alam ko para matulungan ang mga batang katulad ng mga anak natin. Hindi na ako ang CEO ng isang higanteng korporasyon, pero ako ang mentor ng mga batang nangarap din tulad ko noon. Natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling pagmamayari mo, kundi sa dami ng buhay na nabago mo. Tungkol naman kay Corazon, balita ko ay nasa ilalim pa rin siya ng investigasyon. Nawala ang lahat ng kanyang kayamanan dahil sa mga maling desisyon at kasakiman. Minsan, naiisip ko kung dapat ba akong maawa. Pero naaalala ko ang mukha ng mga anak ko noong gabing nasa ospital kami. Pinili kong magpatawad, pero pinili ko ring lumayo para sa katahimikan ng aming pamilya. Nang makaalis na ang mga bata patungong paaralan, naiwan kaming dalawa ni Maria sa tapat ng aming maliit na pintuan. Minsan, iniisip ko kung naging bilyonaryo pa rin kaya ako kung hindi nangyari ang lahat ng ito. Bulong ko. Baka po, Sir Jose, biro ni Maria. Pero baka hindi kayo masaya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tama ka. Mas pipiliin ko ang buhay na ito. Isang buhay na may pag-ibig, may tiwala, at may tunay na pamilya. Tiningnan ko ang aming munting tahanan. Walang mga security guard sa labas, walang mataas na pader na naghihiwalay sa amin sa mundo. Ang mayroon lang kami ay ang init ng pagmamahal na hinding-hindi mananakaw ng anumang krisis sa ekonomiya. Dahil sa huli, ang tunay na tahanan ay hindi ang lugar na tinitirhan mo, kundi ang mga taong handang yumakap sa iyo kahit wala ka ng kahit ano. Hinalikan ko si Maria sa noo bago ako umalis patungo sa trabaho. Sa gitna ng ingay at gulo ng Maynila, natagpuan ko ang aking kapayapaan at sa piling ng aking asawa at 4 na anak, natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang pinakamayamang tao sa mundo ay hindi ang may pinakamaraming pera, kundi ang may pinakamaraming dahilan para gumising at ngumiti sa bawat umaga.